Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Ophel. Si Bagyong Ophel nga po kanina ay nagkaroon na ng landfall scenario sa may parte nga ng Bagao, Cagayan. At sa ngayon nga po, yung pinakasentro po niyan ay nasa vicinity na po ng Apari, Cagayan. Ayun po sa European Center. At tinataglay po nito yung lakas na abot na 165 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na po yan na abot na lamang ng 265 km per hour. At ito nga po ay posibleng lumabas na mamaya ng landmass ng Cagayan. At ito po posibleng magkaroon din ng landfall scenario sa parte nga po ng Taiwan ayon po sa ating advanced weather forecast. At kung mapapansin nga natin yung lawak at laki ng kanyang diametro ay sakop pa rin po niyan ang parte ng Central Luzon at may pabugso-bugso ng mahina at katamtamang pagulan hanggang sa parte nga po ng Metro Manila at eastern section ng Bicol Region. At asahan naman po natin si posibleng Bagyong Pipito ay papasok na po yan mamayang gabi. Nasa around 10 p.m. or 11 p.m. ng gabi mamaya ay posibleng pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. At ito po banda pa rin sa may parte nga po ng Central Luzon or parte nga po ng Bicol Region. Asahan pa rin po natin nakataas nga po ang storm wind signal number 4 sa Babuyan Islands, northern and eastern portion ng mainland Cagayan, Santa Teresita, Ballesteros, Apari, sa may Bugkay, Lalo, Lakapan, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Gonzaga, Santa Ana, and northeastern portion ng Isabela sa Macunacon at Bibilacan. Habang storm wind signal number 2 naman sa Batanes, rest of Cagayan, northern and central eastern portion ng Isabela, San Pablo, Delfin, Albano, Ilagan City, Tumauni, Cabagan, Santa Maria, Santo Tomas, San Mariano, Palanan, at northern portion ng Apayao sa may Flora, Santa Marcela, Luna, Pudtol, Kalanasan, Kabugao, and northern portion ng Ilocos Norte, Pagudpud, Adams, and Dumaleg. Yan po yung storm wind signal number 3. Habang signal number 4 naman sa western and southern portion ng Isabela, sa Quezon, Quirino, Malig, San Manuel, Aurora, Cabanatuan, City of Kawayan, Benito, Sullivan, Nagilian, Gamu, Burgos, Reyna Mercedes, sa Luna, Rojas, sa may Angadanan, Alicia, San Guillermo, Changue, Jones, San Agustin, San Mateo, San Isidro, Dinapigue, at natitirang bahagi ng Apayao, Kalinga, northeastern portion ng Abra, sa Tinig, Lacub, sa Malibkong, Lagayan, San Juan, Langganggilang, Likuan, Baay, dito po sa Daguioman, and eastern portion ng Mountain Province sa Parcelis, eastern portion ng Ifugao, Alfonso, Lista, at natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa may natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at Mountain Province, at natitirang bahagi ng Ifugao, at natitirang bahagi ng Abra, northern portion of Benguet, sa Bukod, Mangkayan, Kapangan, Atok, Kabayan, Ibungan, Bakun, Bugyas, Tublay, Ilocos Sur, at northern portion ng La Union, sa Luna, Sudipen, Bangkar, Santol, San Gabriel, sa Bagulin, Baknotan, Balaon, San Juan, at northern portion ng Aurora, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Baler,
Dilasag, Maria, Aurora. Diyan po nakataas ang mga storm wind signal number 1. At ito naman po yung pinaka satellite image, no, ni Typhoon Opel. Makikita naman natin kung gaano kalaki si Typhoon Opel at halos sakop na sakop pa rin po niyan ang halos buong Luzon at yung extension naman ng kaulapan niyan ay umaabot hanggang sa parte nga po ng Southern Luzon. Iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil din po dito nga po sa banta naman ni Bagyong Pepito. Ito po sa ating advanced weather forecast habang papalayo, no? Itong si Bagyong Opel, patungo nga po yan sa may parte ng Taiwan. Papasok naman na po mamaya si Bagyong Pepito at ito po ay magiging banta, no? Dito nga po sa may parte ng Central Luzon or dito nga po sa may parte ng Bicol region. Depende pa po yan dahil malayo pa po itong si Bagyong Pepito. Marami pa rin pong posibilidad pa na magbago sa kanyang direksyon. Aabot din po ito ng typhoon category at kung mapapansin natin na posibleng tumama po yan sa may coastal water ng Catanduanes at dediretso naman po yan sa may parte pa rin ng Pulilio Island at papasok po yan sa Aurora. At ang exit point po niyan, expected na po natin, possible nga po sa may parte ng Ilocos Sur or ng La Union. Again inuulit natin, malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan, kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging posibleng direksyon ni Bagyong Pepito. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.